Magandang araw mga kalakbay. Meron lang akong mga meron lang akong katanungan tungkol sa nangyaring komosyon 'no, tungkol sa nangyaring putukan sa Senado na ayon sa mga ulat nagkaroon umano ng tensyon ng makita o makasalubong ng USAA personnel ang pinagalaang NBI agent at dito raw na nauwi sa komprontasyon na hanggang yun na nga nagkaroon ng putukan o tinatawag nila na warning shots. Pero ang nakakapagtataka lang, mayroon bang warning shots na umabot sa 30 bullets ang naiputok? Pagkakaalam ko, hindi naman aabot sa tapos ano ba at sino ba ang pinaputukan? Sino ba ang ang binigyan ng warning shots? At siyempre, yung kabilang ahensya naman, dahil nagpaputok ka na, threat na yun para sa kanya. So may threat na doon. Kaya siya bilang pag-protection din sa kanyang sarili, nagpaputok din siya pero hindi sa tao, kundi nagpaputok din siya ng warning shots to let you know na hindi lang ikaw ang may baril. Hindi lang ikaw ang may dalang armas. Tapos ang pinagkakataka dito, bago pang nangyari ito, bakit parang tila handang-handa na yung mga USAA personnel. Naka-vest na sila. Tapos, nagsabi pa ang mga senador na naiwan na may natanggap daw sila na text message na umalis na kasi may lulusob sa Senado. Paanong lulusob na ang lumabas pala kinabukasan sa balita na mismong tauhan, mismong security nila, security personnel, yung Sergeant at Arms ng Senado, ang siyang nagsimula. Siya ang unang nagpaputok. Di ba? Ano yon? Ay di wow. So, kung titingnan natin sa ilalim ng batas, may sinusunod dito na hindi naman basta-bastang maaring magpaputok lang ng baril ang kahit sinong security personnel. Maliban lang kung may malinaw at agarang banta sa buhay at seguridad. Pero wala naman eh. Do you think kung may talagang banta doon o may intensyon yung pinaghihinalaan nilang NBI agent, do you think do you think maglalakad pa yun magpapakita pa yun sa kanila na naglalakad o di na? Do you think magkakaroon pa ng pagkakataon ng usaan na maka warning shots? O nung nag-warning shots ang USAA, do you think kung masamang intensyon ng NBI puno, agent, hindi siya binaril mismo, 'di ba? Pero wala eh. Yung nangyari, nadala lang, ewan ko, kasi general ka na, eh, nakarating ka na sa pagka-general. Parang wala bang training na tinatawag tapos sasabihin ng mga pulis, no? Sabihin ng mga law enforcement, maximum tolerance. Sana yung maximum tolerance na sinasabi? Nag-retired ka na, hindi ka man lang hindi mo alam kung ano yung sinasabi na maximum tolerance. At
Yung tanong dito sa nangyaring ito is, kayo, ano sa tingin niyo? Security protocol lang ba ito o may nangyayaring sobrang paggamit ng kapangyarihan o abuse of power and authority? Kung mayroon kayong sagot, comment down below at please share, like, and subscribe channel. Thank you very much.